Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang hapon po, no? Ito po yung latest update natin para nga po dito kay Bagyong Christine. Si Bagyong Christine nga po, no, yung pinakasentro nito ay namataan na ng European Center sa coastal water na nga po ng Santa Cruz sa Ilocos Sur. Tinataglay pa rin po nito yung lakas na 95 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso pa rin po yan na aabot ng 145 km per hour. At binawasan na nga po, no, ng Bagong Pag-asa DOST yung mga storm wind signal number 3 dito nga po sa parte ng northern Luzon. Habang yung low pressure area naman sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay isa na nga pong ganap na bagyo. Ito nga po ay isa ng tropical depression. Tinataglay nga po nito yung 45 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso po yan na 55 km per hour. Ayon po sa ating advanced weather forecast, mataas nga po ang tsansa nito na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility at kung hindi nga po magbabago, ito po ay posible magkaroon ng local name na si Bagyong Leon. Dito nga po makikita natin sa ating satellite image kung saan nga po yung may mga posibleng malalakas na pagulan. Dito nga po sa may parte ng Masinloc, sa may Iba, Cabangan, Olongapo, sa may San Fernando, Malolos, dito po sa Metro Manila, sa may Cavite, Santa Cruz, Nasugbo, Batangas City, dito po sa Lubang, dito po sa Paluan, sa Balatero, Santa Cruz, Sablayan. Diyan po yung mga posibleng malalakas na pag-ulan na may mga pagbugso ng hangin. Dito naman po sa may parte naman ng Tarlac, Kamiling, dito po sa Bongabon, Gabaldon, Umiray, at sa Pulilio Island ay may mga tsansa po ng mga pabugso-bugso ng pag-ulan. Abot pa rin po niyan ng kanyang extension ng kaulapan. Kung mapapansin nga natin itong parte ng Bicol region at maging dito po sa may parte nga po ng northern portion ng Visayas at northern portion po ng Palawan. Abot pa rin po niya na halos buong Palawan ay posible makaranas nga po ng pag-ulan. Ito po yung inilabas na bagong storm wind signal ng Bagong Pag-asa DOST. Dito nga po sa may Ilocos Sur, signal number 3 po dyan. Sa may western section nga po ng Mountain Province, La Union, Benguet, Pangasinan. Yan po yung mga storm wind signal number 3. Ang storm wind signal number 2 naman, Babuyan Island, Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, Abra, Kalinga, Mountain Province, Isabela, Ifugao, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Pampanga, Bulacan, Bataan, Rizal, Metro Manila at Cavite. Kasama pa rin po ang Pulilio Island. Storm wind signal number 1 pa rin po sa may parte ng Laguna, Batangas, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Masbate, Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Romblon, Marinduque, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Palawan. Yan po yung mga storm wind signal number 2. Ito naman po yung forecast track prediction ng Bagong Pag-asa DOST, no? Halos hindi na nga po sila nagkakalayo ng European Center dahil nga makikita natin magulo po yung pinakasentro po ng bagyo dahil nga po ito ay lagi nating paulit-ulit na sinasabi na unpredictable. So posible nga po, pati po dito nga sa ating Bagong Pag-asa DOST, posible po ulit bumalik itong si Bagyong Christine. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po ay October 25, posible pong lumabas yan ng ating Philippine Area of Responsibility ng hapon. Pagdating naman po ng October 26, ito nga po ay nasa parte na ng South China Sea, habang yung isang bagyo naman ay posibleng pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility by October 27 bilang si Bagyong Leon. Pagdating naman ng October 28,
Dito po mapapansin natin ay nasa eastern section po yan ng extreme northern Luzon. And by October 29, ito po ay magre-recurve, no, patungo nga po sa parte ng Japan, habang pabalik naman itong si Bagyong Christine. Pagdating naman po ng October 30, posible nga po na ito'y muling mag-re-enter sa ating Philippine Area of Responsibility at maapektuhan po niyan ang western section ng ating bansa. By October 31 naman, posible ulit magre-recover naman ito, pabalik naman po dito po sa may parte ng China. Dito nga po sa ating wind map animation, makikita nga natin, no, yung pagkilos nitong si Bagyong Christine, at mapapansin nga natin na yung tama niya sa parte ng Vietnam, yun naman po yung pagpasok nitong si Bagyong Leon. At sa ngayon nga po, no, dalawa po ang posibleng senaryo nito kung hindi nga po magbabago, kasi posible pa po yung bumaba, no, dahil nga malayo pa itong ating advanced weather forecast. Marami pa pong posibilidad na magiging senaryo ito. Posible po yung bumaba somewhere in extreme northern Luzon at northern Luzon, at posible naman po yan umangat dito nga po. Mas mataas ang tsansa niya na umangat sa parte naman ng karagatan ng Japan. At habang paangat naman po yan, ay ito naman pong si Bagyong Christine ay pabalik naman po, at posibleng mag-re-enter po yan sa ating Philippine Area of Responsibility, at lalabas din po agad yan, pabalik muli, no, dito naman ulit sa may parte ng Vietnam. Ayan po yung pinaka-latest update, no, ng European Center. Again, mag-antabay po tayo sa mga posibleng pagbabago pa ditong mga minomonitor natin na posibleng mga bagong senaryo nitong dalawang bagyo na ating minomonitor. Iba yung pag-iingat pa rin at paghahanda sa ating mga kababayan, dahil nga po sa mga nararanasan natin ngayon na matinding pagbaha at mga pagguho ng lupa. Sana po lagi tayo nakantabay sa mga weather forecast update para po malaman natin at makapaghanda tayo at makalikas tayo kagad kung sakali man natataas na naman yung mga pagbaha. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.